Amen. So, bago po tayo magsimulan, pakibati po ang bawat isa. You are the source of blessing. So, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayo? At yung mga estudyante po, no, may mga nagko-complain na 2 weeks pa lang. So marami po akong naririnig na sobrang dami po ng ginagawa. So laban lang kasi wala pong championship. So lalaban lang po tayo ng lalaban. This time po nawa maging ano po sa atin to, restart or reboot. Alam niyo yung cellphone, di ba? Pag nire-restart, tapos pag open niya ulit, mas nagagamit na siya ulit natin, mas mabilis na. So as we receive this message, nawa na makapag-restart tayo. Amen. So, tawag po doon, please give your full attention muna. Alam ko yung somehow yung mindset natin nasa anniversary mamaya, but this is also important time na makareceive tayo ng answer. So, if in case po nagsusulat po kayo, you don't have to write it all po. Hindi kailangan isulat lahat. Pwede nyo lang po isulat yung answer na na-receive nyo. And pwede ko naman po itong isend sa GC natin para may copy din po tayo na. Amen. So just write down yung mga napaka-importante para sa inyo so that you can focus po ng 100%. Amen. So yung title po natin for today, Because of the Gospel, I am a true Bartisan. So medyo in-edit ko po yung konti yung title, but tama naman po. Dahil po sa Gospel, we can call ourselves bilang mga tunay na Bartisan. Amen. Let's read one more time po yung Galatians 2:20. Let's read po. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Thank you very much. Amen. So, very importante po itong mensahe na to, yung Galatians 2:20. Later po, ipapaliwanag ko po sa inyo ng mas detalyado bakit palagi po natin itong ginagamit na main scripture po ng message. Amen? So, sa ating pong introduction, sabi po dyan, God-given masterpiece o yung tinatawag po 300% masterpiece. So ano ba yung masterpiece na ibinigay sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak? Pag sinabing masterpiece, ito yung kumbaga sa art, yung pinakamahal na painting, di ba? Ganyan yung masterpiece. So yung masterpiece po, binigay din po ito sa atin ng Diyos sa ano pong paraan? Sa ano pong dahilan bakit binigay sa atin ng Diyos yung masterpiece? Number 1, binigyan niya po tayo ng authority of the throne. So, ibig sabihin, binigyan po niya tayo ng kapangyarihan sa loob po ng trono ng Diyos. Yun na po yung full power po yung binigay sa atin. God the Father, yung triune God. Nasa atin na po yun. And kasama po dito yung authority of Jesus Christ. Binigyan po tayo ng kapangyarihan sa pangalan po ni Jesu Cristo. At hindi po ito makakancel. Never na po ito makakancel. From the time that you receive Christ as your personal Lord and Savior, it cannot be canceled anymore. Para na po tayong may access card. Now we can use, di ba sa mga hotel, pag may card ka, pwede ka maglabas-pasok. So we have this kind of access card, we have this kind of blessing po na gamitin yung pangalan ni Jesu Cristo. And yung pinakamaganda po dito, ito ay binigay po sa atin. Sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Binigyan po tayo ng authority in the name of Jesus. Amen? So we have to enjoy this kind of authority. Kasi kung hindi po natin ma-enjoy yung authority of Jesus Christ o yung authority in the name of Jesus, darating po yung time magiging kawawa po tayo. So from today, we have to decide na I will be using the authority of Jesus Christ. Ayan po, binigay po yan sa ating mga remnants. Sa ating lahat po na narito, binigay po yung authority na to. Hindi lang po ito para sa iyo, sa pamilya mo, kasi may binigyan ka rin po ng mission. So meron talaga itong
kabit na mission. You have to use the name of Jesus to save the world, to do yung evangelism. So, darating yung time that we have to share the gospel sa mga taong nakapaligid sa atin. And the best thing to do is yung authority of Jesus Christ. And that is what we call yung God's masterpiece. And then yung last po dyan, yung filling of the Holy Spirit. So, importante po that we must be filled with the Holy Spirit, kagaya po ng early church. Diba, ng Acts 1:8, Acts 2:42, nandun po yung pagkapuspos ng banal na Espiritu. So, araw-araw tayong manalangin that we must be filled with the Holy Spirit. Hindi na, dalawa lang po kasi yan eh. It's either Holy Spirit or evil spirit. So, we need to pray for filling of the Holy Spirit. Amen. So, let's proceed na po with our main message. So, maiksi lang po yung message natin ngayon. So, make the most out of it po. Kasi 14 minutes lang po yan sa video message with translation. So, since may anniversary naman tayo, sinamarize na lang po natin yung message. Amen? So, sa ating pong main message, bakit po kailangan nating ma-receive tong authority of Christ? Bakit sa atin to ibinigay? Kaya kasi dapat, umpisa pa lang, alam mo na yung tinatawag ko na accurate gospel. Alam mo yung naging history of this Christ sa buhay natin. Amen? Kaya alam na po natin itong Genesis 3:15, di ba? Offspring of a woman. So dati parang iniisip ko, dito ko lang yata naririnig to sa Garakbang churches po yung Genesis 3:15. And then nag-aaral po ako ngayon sa Grace, dinanggit din po ito. This is the first promise. Hindi po nabanggit yung pangalan ni Jesus dyan, pero nabanggit na po there will be an offspring of a woman who will destroy po yung ulo ni Satan. So parang meron na agad promise. Parang nagbigay na agad ang Diyos na hindi pa tapos. May darating pa na wawasak sa ulo ni Satan. Amen. So Noah's Ark, alam niyo naman yung Noah's Ark, di ba? So sino po yung tinutumbok ng Noah's Ark? Walang iba po kundi si Jesucristo. Kung sino po yung pumasok sa barko ni Noah ng time na yon, maliligtas. Hindi lang basta magsusurvive, mabubuhay. So anyone who receive Christ, matik po magsusurvive tayo. And then mabubuhay tayo. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Blood sacrifice, yung time po ng Israel, di ba? So para hindi po sila mapahamak, kailangan po nilang magkatay ng pinakamagandang uri ng klase ng tupa or yung lamb. Tapos yung dugo nun, ipapahid sa tawagan, hamba ng pinto. So yun yung nagsisimbolo na yung dugong ito ay walang iba kundi yung dugo ni Jesus. Hindi na po natin kailangan maghanap ng tupa kasi for sure magkakaubusan po. No, kung araw-araw kang nagkakaroon ng kasalanan, araw-araw kang kailangan maghanap ng tupa para patawarin ka sa kasalanan mo, for sure, baka mag-business na kayo ng tupa. Di ba? So, hindi na po natin kailangan yan kasi yung dugo po mismo ni Jesus yung gumawa niyan sa atin. Amen? Tapos yung, pagpalitin ko lang po yung number 5, yung Emmanuel. So, hindi pa rin po nabanggit yung pangalan ni Jesus dyan, pero nabanggit po yung word na Emmanuel. When we say Emmanuel, God is with us. Diba? Ibig sabihin, sa pamamagitan po ni Jesucristo, makakasama natin ang Diyos. For sure, kasama niyo na ang Diyos. Sa mga taong hindi pa po tumanggap ng totoo kay Jesucristo, the moment they accept Christ, sincerely po, God, makakasama po nila ang Diyos. Amen? Amen. And then yung last po, yung Mizpah movement. So, naalala niyo po yung kwento ni Samuel, di ba? Ito po yung time na yung mga tao po noon, yung Israelites, kahit tinawag sila ng Diyos, nagkaroon pa rin sila ng mga kasalanan. Nagkaroon sila ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, naging makasarili sila, hindi na sila nagtiwala sa Diyos. Kaya ginamit ng Diyos si Samuel sa pamamagitan ng Mizpah movement. Kasi nung time na yon, they are spiritually broken. Broken yung kanilang spirit, tapos
they are oppressed po. Wala silang magawa sa kanilang kalaban, yung mga, I'm not sure, parang mga Palestine ba yun? So, natatalo sila at sila ay nagkakaroon ng takot. Ano ba po? Kaya tinawag ni Samuel po yung mga Israelites, sabi niya, kailangan nating magsisi, kailangan na nating itapon lahat ng ating mga idols. Hindi lang po ito yung mga idols talaga, kundi yung mga sarili niyong idols. Pwede yung partner nyo, pwede yung anak nyo, pwede yung asawa nyo, lahat ng ibang bagay na mas inuuna mo kaysa sa Diyos, 100% po idol yon. Pwede yung sarili mo, di ba? Pwede yung problema, pwede rin yung pera, di ba? So marami tayong mga idol. Kaya nung time na to, nagkaroon ng buong repentance po yung Israel. Nagkaroon po ng revival. Nagkaroon po ng pagsisisi at na-acknowledge nila na kailangan pala na talaga nating magsisi at itapon lahat ng ating mga idol. It can be our personal idol. So, from today, nawa we are reminded na baka may idol pa ako sa buhay ko until now. So, I have to, kahit konti-konti, i-remove na yung mga idol na yun. So, we can experience po yung power of God. Amen? Amen. So, number 2, so, kanina yung prophesize, ngayon naman yung completely fulfilled. So, dito naman po, nabanggit na yung pangalan ni Jesucristo. Ito na talaga yung nangyari. Natupad na yung pangako ng Diyos. So Matthew 19 hanggang 24, wala na dito, nakatanggal lang yung 21, di ba? So, basahin ko lang po 21. She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. So, sino yung prophet na yon? Yun yung kanina, yung si Isaiah 7:14, yung Emmanuel. Natupad na yon. So, walang iba po kundi yung pangalan ni Jesucristo. Ang ibig sabihin po nun, Savior. Amen? And then, only Christ, Matthew 16:16. Ito, Matthew 16:16. You are the Christ, the Son of the living God. So, hindi ko na masyadong elaborate yan kasi for sure, sobrang na-absorb na natin that Jesus is the only Christ. Amen. So, number 3 po, yung tinatawag po nating power of the gospel. So, yan po yung gospel. When they say gospel, it's all about Christ. It's all about yung true priest, true king, true prophet, and then yung pag-destroy ng tatlong S, that's the content of the gospel. So, wag po tayong mahiya. Wag po tayong mahiya sa gospel na tinanggap natin. Wag po tayong mahiya na tayo po ay nag-worship, tayo po ay nag-pray. Dapat, we must be proud. Amen? Mag-proud tayo na kasi ang mundo ngayon, mostly ng tao, nagsisimba na lang pag may okasyon, o kaya pag down na, di ba? Sobrang dami ng problema. Minsan na, parang kailangan ko nung magsimba, kailangan ko nung mag-worship. Hindi po ganon. So, kaya sabi dyan, I am no ashamed of the gospel. Sabi ni Pablo, basahin nga po natin yung Rome 1:16 hanggang 17. Let's read all together po. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, for the Jew first and also the Greek. For it is the righteousness of God is revealed from faith. As is written, the righteous shall live by faith. So from today, we should confess that I am not ashamed of the gospel. Amen? Huwag natin ikahiya yung gospel po na meron tayo. Kasi ito po yung pinaka-mahalagang bagay na meron sa buhay natin. Amen? Amen. So, number 3 po, true baptism is in me. So, kanina yung na-prophesize tapos na-fulfill, nangyari na. Ito naman is yung continuation. So, kailangan po itong magtuloy-tuloy. Para magtuloy-tuloy po ito, kailangan po tayong ma-involve.
Amen? Kailangan meron po tayong ambag. May ambagan to. Di ba? Kailangan may gagawin tayo para ma-fulfill itong baptisa na to sa atin. Amen? So, paano po ito makukontinue? 2 Corinthians 5:17, let's read po. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has passed away. Behold, the new things have come. Amen? Amen. So, bigyan ko lang po kayo ng konting context. Nung time na po ito, si Pablo po, ito po yung depensa niya sa simbahan po ng Corinthian. So, sa Corinthian po ito sinabi. And, yung church po na Corinthian that time, ano po sila naniniwala po sila sa mga good speaker, yung mga tinatawag na super apostle, super teacher, yung mga magagaling magsalita. So, tapos pinagyayabang nito yung mga credential nila, yung mga background, tapos meron silang mga tawag doon, recommendation, o may mga backers sila. So, ganun yung kaya sinabi ni Pablo na if anyone is in Christ, he is a new creator. He is a new creation. So, ibig sabihin po nito, gusto niyang palitan yung mindset ng Corinthian that time na hindi pwedeng naniniwala kayo dito sa mga tao na to, sa mga magagaling salita. So, para kay Pablo, si Kristo po yung, dahil kay Kristo, nagkaroon po ng buhay yung sangkatauhan o yung tinatawag po new humanity. Amen. So, ito po ay mapupulpil po itong baptisa na to dahil nasa atin po si Yesu Kristo. Kaya sabi po dyan, we have a new DNA. So, may bago po tayong DNA. Spiritual DNA. So, ibig sabihin, because of Christ, nagkaroon po tayo ng complete change. Yung ating pong spirito, nagkaroon po ng tunay na pagbabago. So, okay lang kung ano yung background mo ngayon. Okay lang kung tawag doon, may problema ka ngayon, meron kang iniisip ngayon, kung medyo mahirap ang buhay. Ang importante, you know that si Jesu Cristo ay nasa iyo. Amen? So that you can survive po sa lahat ng bagay. So, ano pa po? Galatians 2:20. Ayan, so hindi ko na po babasahin, pero gusto ko lang pong ulitin yung I have been crucified with Christ. So, ito naman po si Pablo, nire-resolve na po yung conflict sa church po ng Galatians. Sa Galatians po kasi, marami pong mga humanism way. So, yung mga tao po dito, parang mas naniniwala po sila sa tradition nila. Dapat ganito yung gawin nyo sa mga, kunyari, mga new believer, mga bagong pumupunta sa church, ng time na yun. Sinasabi nila na yung mga tawag doon, mga adult doon, for example, ito dapat yung gawin natin kasi ito yung ating nakasanayan. So they follow yung traditions law, tapos iba't ibang klase ng rules. So ito yung kanilang ginagawa. Kaya sinabi ni Pablo na, tawag po doon, I have been crucified with Christ. The old has done and the new has come. Amen. So, dumating po sa atin yung bago nating pagkatao sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Dapat nawawala na po yung mga legalism way natin. Di ba may tayo, gusto natin, tayo yung nasusunod, ito yung paraan natin. Marami pong ganon kahit po sa loob na, kahit mga simbahan po, sad to say po, nagkakaroon po sila ng humanism way. So ito yung paraan natin para mas dumami yung magsimba, yung ganon. So we have to be very careful po sa lahat po ng ating ginagawa dito sa church. Make sure na alisin natin yung humanism way. Kasi wala na tayo dun sa batas. Nandito na tayo kay Yesu Cristo. Amen. Amen. Tapos po yung number 3, yung Philippians 3:8-21. So let's just read po yung 7 hanggang 8. But whatever gain I had, I counted it as a loss for the sake of Christ.
Indeed, I count everything as a loss because of surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Amen? One of my favorite verse na siguro dati po, kasi sinabi ni Pablo sa ibang salin po is, lahat po ng bagay ay basura na lang sa akin. Lahat po ng bagay ay wala ng kwenta, or lahat po ng bagay ay parang basahan na lang. Mas makamtan ko lang si Jesucristo. Mas makilala ko lang si Jesucristo. So, sa sitwasyon po ng buhay natin ngayon, parang ang hirap po nito, no? But let us pray na lahat po ng bagay ay tawag po doon, hindi na mahalaga. Mas makilala ko lang si Jesucristo. Amen? So, ito yung standard na tayo ay magiging partisan. When we, mas hanapin natin si Jesucristo. Alam ko, lagi nating naririnig yung pangalan Jesucristo, but every time we listen to the message, may bago tayong nalalaman tungkol sa Kanya. Amen? So kung yung desire po ng puso natin mas makilala siya, mas lalo niya pong ipapakilala yung Kanyang sarili. So wag po tayo masyadong mag-worry sa lahat ng bagay. Amen? Amen. So add ko lang po yung 2 Corinthians 12, 9 hanggang 10. Yung part na lang na ano. So, my grace is sufficient for you, for the power is perfect in my weakness. For Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. So, marami pong bagay na nagiging dahilan bakit po tayo humihina. Na marami pong bagay na nagiging reason bakit feeling natin wala tayong lakas. Pero, the moment that we realize po na nasa atin si Jesucristo, we can gain strength. Diba? For I am weak, then I am strong. Amen? So, God, si Kristo ay sufficient and perfect and complete. Amen? So, we just have to hold on to that. Amen? So, ayun po, for our conclusion, very simple po yung ating conclusion. Ayan, wala, sorry. Our conclusion is 1 Thessalonians 5:16 hanggang 18. Ano pong sinasabi sa rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. So ayun po yung ating action. Ayun po yung ating tawag doon, action plan. I will rejoice always, pray continuously or pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. So, bakit po? Kasi lahat po ng pagpapala ng Diyos ay nakikita po natin. Lahat po ng blessing. For sure, meron kayong blessing na nakikita na galing sa Diyos. Kaya, there's so much reason po to rejoice. Kung sad ka ngayon, rejoice always. Amen? And then, pray continuously. Kasi even yung answer prayer, visible din po. Nakikita din po natin. So, there's so much reason po to pray continuously. Kaya sinabi po dyan continuously kasi minsan when we pray, then sinagot tayo ni God, medyo mawawala na ulit tayo sa prayer. Diba? Kaya ang sabi dyan, pray continuously. So, kahit wala kang masyadong kailangan, kahit wala kang reason to pray, you still need to pray. Amen. So, last po yung give thanks in all circumstances. So, every time, every day, and every affair. No, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, at sa lahat na nangyayari sa buhay mo, you have to give thanks. Amen? So, wag po tayong maging give thanks for the blessing. We have to give thanks for the problem. Amen? Ganun na po yung mga anak ng Diyos eh. Lord, thank you po kasi may bago na namang problem. Amen? Diba? Problem is a blessing. Ano ba yung three
answers. Problem is a blessing, opportunity, conflict, nagiging renewal. Amen? So, totoo po yun para sa atin. Lahat po ng problem ay, ano lang po yan nakabalot lang siya sa problem, pero yung loob niya, blessing. So, ganun po yun. Kailangan lang nating matuklasan so that we can be a absolute bartisan. So, until the last breath of our life. No, hanggang sa huling hininga natin, hanggat gumagalaw pa po tayo, hanggat buhay po tayo, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. So, nawa ito yung panghawakan natin this week. No? Rejoice, pray, and give thanks. Amen. So, before we end po, sabi po dyan, no? Are you worried or maybe afraid? So, meron po bang may mga nag-aalala dito? Di ba marami? Kahit po ako, nag-aalala po ako. Ano po yung biggest worry nyo ngayon? Ano yung biggest worry natin ngayon? Are you afraid po sa mga susunod na araw? Di ba? For sure lahat tayo may worry, may kinakatakutan tayo sa mga susunod na araw. It can be money, no, financial blessing na sobrang kailangan natin. Ano pa? It can be health. No? Siyempre, minsan nakakasakit tayo sa family, meron may sakit. So, yun yung mga inaalala natin. It can be yung ating mga schoolworks. Ako, nag-worry ako lagi sa schoolworks ko. Sino rito yung mga maraming ginagawa sa school? So, gawin nyo na. Gawin nyo na mamaya. Diba? So, marami po tayong inaalala. It can be our relationship. No? Meron tayong conflict po sa family, conflict po kung sino man, maraming hindi magandang pag-uunawaan sa family. So, those our worries. So, gagawin lang natin, huwag natin gamitin yung sarili nating lakas, huwag natin gamitin yung sarili nating standard. Diba? Galatians 2:20, diba? I have been crucified with Christ. Gamitin natin yung authority ni Jesucristo sa lahat po ng ating worry. Sabi dyan, Jesus is my only Christ. So, in my worry, in my yung mga kinakatakutan ko, Jesus is my only Christ. I am a true partisan. I am crucified with Christ and I am a new creation. Amen? Amen. So from today po, let's pray na magkaroon po ito ng fulfillment sa ating buhay. At palakpakan po natin ang Diyos. And I hope we can share answer sa ating poll. Amen? So let's pray po. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray, Lord God. We thank you for this important message. Thank you for reminding us with regards of the accurate gospel that we have received. Thank you, Lord, for the life of Jesus, our only Savior. Thank you for the life of Jesus, our only Christ. Because of this, Lord, we are not ashamed of this gospel. Because of this, Lord, we can live as a new creation. We can live po as isang tunay na partisan. At maraming salamat, Panginoon, that we are reminded because of Christ, we can rejoice always, we can pray continuously, and we can give thanks in all circumstances. Lord, there's so much worry, there's so much fear at this moment. Hindi namin alam yung mangyayari for the next coming days. Hindi namin alam yung future namin. That's why from today, Lord, help us to give our trust, give our life, Lord, and give our only identity sa loob